Kapatid ko ang katabi ko sa kama imbis na asawa ko. 32F. Gusto ko lang ilabas lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim. 7 na taon ko nang kasama ang kapatid kong may depression. Siya ang bunso namin. At simula nang pumanaw ang mga magulang namin, ako na ang tumayong nanay at tatay niya. Noon okay pa ako. Inisip ko, kaya ko to, pamilya ko to. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nauupos. Lahat ng sumpong niya galit niya. Takot niya, ako ang tinatamaan. Kapag bad mood siya, tahimik ang bahay. Kapag umiiyak siya, hindi ako makatulog. Kapag galit siya sa mundo, ako ang sinisigawan. May asawa ako, pero mas madalas kong katabi sa kama ang kapatid ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil lagi siyang natatakot matulog mag-isa. Sabi niya, may mga gabi raw na gusto na niyang matapos lahat. At kapag naririnig ko yon, natutunaw ang loob ko sa takot. Paano mo iiwan ang taong ganon? Paano mo sasabihing pagod na ako? Sa kapatid mong nagsusumamo ng tulong na hindi niya kayang tanggapin? Sinubukan ko nang magpatingin sa psychiatrist, ako mismo. Ang sabi sa akin, wala kang kailangan na gamot. Ang kailangan mo ay distansya. Pero paano ka lalayo sa taong mahal mo? Paano mo ipapaliwanag na kailangan mong lumayo para hindi ka tuluyang masira? Minsan naiiyak ako ng walang dahilan. Pagkagising pa lang sa umaga, ramdam ko na agad yung bigat sa dibdib. Minsan gusto ko nang sumigaw, pero pinipigilan ko kasi baka marinig niya at mas lalo siyang masaktan. Minsan naiinggit ako sa mga kapatid na may normal na relasyon, yung nag-aasaran, nagtatawanan, may kanya-kanyang buhay. Ako kasi nakakulong sa guilt. Sa tuwing iniisip kong lumayo, naririnig ko sa isip ko ang boses niya. Ate, huwag mo kong iwan please. Kahit gusto kong bumawi sa sarili kong asawa, hindi ko magawa. Minsan tulog na siya mag-isa sa kabilang kwarto habang ako, yakap ang kapatid kong umiyak sa dilim. Hindi ko na alam kung tama pa itong ginagawa ko o pinapalalim ko lang ang sugat naming dalawa. Ang hirap maging matatag para sa taong ayaw bumangon. Ang hirap maging ilaw sa bahay na unti-unti nang nauubos ang kuryente. Madalas kong mabasa sa social media, understand people with depression. Be patient, be kind. Pero bakit walang nagsasabi kung paano tulungan ang mga tulad ko? Yung mga araw-araw na nag-aalaga, pero unti-unti nang nauupos sa katahimikan. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong hindi niya ginusto tong sakit na to, pero sana may makabasa nito at maintindihan ang mga tagasalo na papagod din, hindi dahil mahina kami, kundi dahil kahit ilaw, napuputol din ang kuryente kapag sobrang tagal ng walang pahinga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin, pero araw-araw kong pinipili siyang samahan. Hindi dahil madali, kundi dahil siya lang ang natitira kong kapatid. At siguro, sa mundo kung saan pareho kaming sugatan, sapat na muna yung yakap ko tuwing gabi. Kahit pagod na ako, kahit hindi ko alam kung sino sa amin ang mas kailangang iligtas.